Good day mga ka-fixit! How to drive on curves using an MPV. Yan ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of FID TV, sharing information. Nagmamaneho tayo dito sa service road at makikita mo maraming curves dito. So slow down before the curve. Yan. Okay, then release, accelerate. So depende po yan sa curve. Ito, blind curve, bubusina tayo. Slow down, release, accelerate. Makikita mo sa pagkakataon na yon, hindi na po tayo nag-apply ng foot brake dahil tamang-tama na po yung speed na kasalukuyang tinatakbo ng ating sasakyan para sa particular curve na yon. So kakailanganin mo lamang mag-foot brake kung medyo mabilis ang iyong takbo. Actually nakadepende po yan sa skill din ng driver kung kaya ba niyang kuhanin yung particular curve na yon with his particular skill. So kung medyo baguhan ka pa lang, medyo mag-aalangan ka na magmabilis sa mga curve, and habang tumatagal ang iyong experience sa iyong pagmamaneho, makukuha mo yung curve na yan ng mas mabilis than the usual. Pero mind you, be careful and be cautious sa speed na tinatakbo ng iyong sasakyan dahil lubhang mapanganib po kung masyado mabilis ang iyong takbo para sa particular curve na yan. Okay? So I can use my second gear in this particular curve. Ayan. So release ko yung accelerator pedal bahagya, liko, at accelerate ulit. So kung medyo mabilis ang takbo ko, pwede kong gamitan niya ng engine brake. So sa pagkakataon nito, tama lang yung pacing ng takbo natin, around 20 kilometers per hour. Pepreno ko kung kinakailangan dahil medyo mabagal po yung sasakyan na nasa ating harapan. Okay? So kung medyo mabilis po yung takbo natin, pwede tayong gumamit ng engine brake before the curve. At pwede rin naman po tayong magpreno or brake pedal before the curve. Huwag po nating ipepreno ang ating sasakyan habang kinukuha natin yung curve. Dapat yung pag-slow down natin, before the curve po yan ginagawa. And while turning the curve, pwede po nating i-release yung pag-apak natin sa ating brake pedal, no? At accelerate after the turn. So after the curve. Ganun lamang po, kasimple yun mga ka-fixit. Okay? So tandaan mo yung tatlong keywords natin. Slow down, release, accelerate. So may dalawang klase ng pag-slow down. Yung sabi ko nga kanina, pwede tayong gumamit ng engine braking kung medyo mabilis yung ating takbo, at susuportahan natin yan ng ating brake pedal or ating preno. So sa pagkakataon na ito, naka third gear tayo mga ka-fixit, at magpapatakbo tayo dito sa service road. Medyo masikip po itong kalsada na ito, no? Kaya magpapatakbo po tayo ng tamang speed limit lamang. Okay? So kagaya nito, yan, may mga humps dito. So same application sa mga curves. No, slow down before the humps. Ayan. Slow down before the humps. Okay, release, then accelerate. Halos kapareho lamang ng application kapag tayo ay nagmamaneho sa mga curves. So ang dala nga po pala natin ngayon na sasakyan is a Toyota Avanza, no? E-variant 1.3, E-variant po mga ka-fixit, manual transmission. So nagkaroon tayo ng pagkakataon na i-maneho itong sasakyan na to. Ayan, napakagandang sasakyan, maayos i-maneuver at maayos gamitin, lalong-lalo na sa mga traffic situation. Okay? So I'm in third gear now, lalagyan natin sa fourth gear. So ang eco mode nga po pala nito is around 2,000 to 2,500 RPM pag tayo po ay nag-shift. Okay? Maya-maya papakita ko sa iyo yung medyo maluwag-luwag na mga curves. Dito yan sa may Chera Vista, General Trias, Cavite. Ayan, slow down, release, accelerate. Slow down, release, accelerate. Diba? Halos pareho lang kapag nasa curve tayo. So applicable din po yung method na yon. Okay? So gagawin natin ngayon, before the curve, may malaking curve doon, mag-engine brake po tayo. Okay? I'm in fourth gear now. Ayan, so approaching the curve, ayan, may rotonda. So clutch down, third gear. Ayan. Pwede tayong pumreno kung kinakailangan. Ang tamang pag-approach po sa mga rotonda ay dito po dapat sa right side. Always right. So mali po yung ginagawa ng karamihan dito na nagmamaneho sa Chera na dito po sila dumadaan sa kaliwa ng rotonda. Delikado po yun. Okay mga ka-fixit? So I'm in third gear now. Fourth gear.
So tandaan nga po pala na paggamit ng engine brake, may tamang speed po tayong sinusunod kapag tayo po ay magbabawas ng gear. So lagay natin ang 5th gear. Ayan. So pag mag-engine brake, clutch down, 4th gear. Paisa-isang gear lang para hindi mabigla yung makina. Clutch down, 3rd gear. At huwag mo i-release ng biglaan yung iyong clutch pedal. Okay? So kita mo, hindi tayo gumamit ng preno sa pagkakataon na yon. Engine brake po ang ginamit natin sa particular curve na yan. Okay? Nandito po tayo sa malaking oval na ito. So marami nagja-jogging kasi holiday po ngayon. Okay? So lilipat lamang po ako ng lane. Maya-maya dahil tayo po ay magta-turn right doon sa sunod na kanto. Okay, so turn right. Nasa 3rd gear ako ngayon. Tama-tama lamang yung speed natin sa pagkakataon na ito. Okay, kita mo hindi ako gumamit ng preno. Ang ginamit ko lamang ay slow down, release, accelerate sa pamamagitan lamang ng ating accelerator pedal. So I'm 3rd gear now, 4th gear. Okay, 5th gear at 2000 RPM. So clutch all the way down, 4th gear, engine brake. Okay, clutch down, 3rd gear, engine brake. At kung kulang pa yan, pwede akong pumreno sa pamamagitan ng ating foot brake. Okay? So ganun lamang po ang pag-slow down before the curve. Actually depende naman po sa curve. Kasi kung mapapansin mo, may mga curve na maluwag, may mga curve na masikip, at may mga blind curve pa. So nakadepende po yan sa driver talaga kung ano yung gagawin niyang method. Pwede ka namang mag-slow down before the turn gamit ang iyong brake pedal, lalong-lalo na sa mga baguhan na hindi pa sanay mag-engine brake. Then release mo yung brake pedal mo while taking the turn and accelerate after the turn. So itong turn na to, tama-tama lamang yung speed natin nakapag-engine brake tayo before the turn. So makakatulong kasi yung engine braking para hindi po natin na gagamitin more frequent yung ating brake pedal at makakaiwas po tayo sa unnecessary wear and tear na pwedeng mangyari sa ating brake pedal. Okay? So sa pamamagitan po ng engine brake, nai-slow down natin yung ating sasakyan sa pamamagitan po ng ating makina. Pero may precautionary measure po ako dito. Kailangan tama po ang particular na tinatakbong speed ng ating sasakyan bago po natin ipasok yung engine brake or bago po natin ipasok yung mas mababang gear. Okay? So kung ano po yung bandwidth or kung ano po yung gear ratio na kayang takbuhin ng inyong gear sa upshifting, ganun din naman po yan sa downshifting. So kung halimbawa 10 to 20 kilometers per hour yung first gear at 30 to 40 kilometers per hour yung kayang takbuhin ng iyong second gear. Then sa third gear mo up to 60 kilometers per hour. So dapat within that range kapag nag-downshift ka to engine braking before the turn. Okay mga ka-fixit? So mag-accelerate lamang ako dito sa kalsada na ito, second gear. Sandali lamang, marami pong nagbibisikleta. Ayan, ingatan po natin yung mga yan at pedestrian po yan. Ayan. So mag-accelerate ako smoothly dito sa kalsada na ito at magra-right turn tayo dyan sa sunod na kanto. So pag mga blind curve maganda, bumubusina ka para alam ng mga sasakyan na makakasalubong mo na paparating ka, no? Okay? So accelerate tayo. Third gear, fourth gear at 2000 RPM. Ayan. So slow down ka kapag may mga intersection or labasan ng mga particular yung kagaya niya, no? Phases dito sa loob ng subdivision. Clutch down, 5th gear. So alam kong turn yan before the turn, clutch all the way down, 4th gear, engine brake. Pag bumaba na yung speed mo, ayan, around 50 kilometers per hour, clutch down, 3rd gear, engine brake. So mag-a-apply na yung engine brake mo kapag nirelease mo na yung iyong clutch all the way up. Pero wag mong i-release yan agad-agad. All the way up, kailangan may particular moment ka, 1 to 2 seconds na hinuhold mo sa clutch biting point dyan para smooth po yung transition ng power. Hindi mabibigla yung ating sasakyan. Ituturo ko yan on another video. Okay? So overtaken ko lamang si tatay. Naka 3rd gear tayo. Ang clutch all the way down, 4th gear. Clutch all the way down, 5th gear. Ayan, before the turn, clutch all the way down, 4th gear. Clutch all the way down, 3rd gear. Engine brake. Ayan. Kaya ko na tong curve na to sa particular speed na to.
Okay? Ayan. That's all the way down 4th gear. So kita mo hindi tayo pumareho na sa pagkakataon na yun. Okay? So kapag taking the turns or taking the curve, alalay lamang kasi depende po yan sa driver skill or sa experience mo na sa iyong pagmamaneho. Okay? Huwag kang magmamadali, one step at a time lamang. Dahil lahat ng natututunan mo dito sa channel, kapag yan ay pinapractice mo sa iyong pagmamaneho, sa katagalan ng iyong experience, magiging automatic reflex action yan and muscle memory ng iyong katawan at magagawa mo na yan in the future without even thinking about it. Okay mga ka-fixit, kaya huwag kang magmamadali. Practice, practice, practice. Okay mga ka-fixit? So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling, kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Once again, I'm Dennis of FID TV, sharing information.